Mr. President, good morning po sa inyo. Pwede ba naming ipalabas lang yung ipinapangako po ninyo ulit? Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po gagawa ng mga reforma. Oo, hindi na ho mauulit yan. Magbabantay na po kami. Maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Sorry po Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya ang kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl. Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw. Sakit na po nila yan. Mawalang galang lang po. Ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Opo, hindi tumitigil. Pero hindi mo nga ma-attain kung bakit sa gitna ng napakayayaman na nila. May mga helicopter na sila, may mga yate na sila, may mga beach house na sila, may mga buildings sila sa timog. Hindi ba? Oo, may mga bahay na sila sa mga mamahaling subdivision sa Quezon City at sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig, lahat na. Pero ay pa rin tumigil, hindi ba? O teka, para nakakalimot ang mga Pilipino, masyado silang masaya. Masyado silang busy sa putukan. Oo, kagabi malakas po doon sa amin at kaninang madaling araw nakita ko umapon na naman po yata yung ilog kaya nagkalat po yung basura sa mga kalsada. No? Yan po ang binubunga doon sa amin Ewan ko ba sa nilaki-laki ng flood control project sa Quezon City yung sa amin di maayos-ayos. Oo, napakaliit na creek. Laging umaapaw. Oo, at nababara ng kalsada doon sa gawi pa namin. Magkano ba flood control budget sa Quezon City? Abay, nakaligtaan ko na. Pero... kami nga, top 1 kami, di ba? Sa Bulacan. So far dun sa area ko, hindi naman bumaha. Oo. Pero may mga nakikita akong post na may mga areas na nagkaroon ng hindi naman mataas yung pagbaha. Meron pa rin. And especially sa may Valenzuela area. Amen. Meron ding mga pagbaha. Basta Diyan po sa Valenzuela. Basta ho, Bulacan na pag-uusapan natin. Don't forget to say Amen. Oo naman. Matindi kasi ang paniniwala ng mga taga-Bulacan. Oo. Paniniwala na sila ay nanakawan doon. Kasi marami pong ghost projects dyan sa Bulacan. Hindi ba? Magdarasal pa di ba tayo, doon girl. nagsimula? Doon nagsimula sa Bulacan ang lahat. Oo, ang epicenter. Kung may epicenter ng ground lindol, zero, yan. kung tawagin po nila. Oo. Pero doon sa amin, yung isang proponent, nagtayo ng haba ng garahe niya. Garahe lang ng mga kotse niya at mga sasakyan niya. Sana all. Yung isang proponent. Good morning po sa inyo, Ilang bang sasakyan madam. ilang bang sasakyan ang kailangan ng isang proponent? Ewan ko. At sa gitna po naman din yan, ito po ang ibinibigay sa atin ng pangmulat sa ating pong dapat na pagkaisahan. Tayo po'y magkaisa sa panawagan na mapanagot po ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Opo, yan po ang ating pong adhikain din sa ating pong programa para hindi ho tayo makalimot kasi nga yan ang gustong mangyari ng iba. Humupa ang ating damdamin at muli ho tayong magkalimutan hanggang sa susunod na naman po na skandalo. Yan po yan. Pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo. Kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po gagawa ng mga reforma. Oo, hindi na ho mauulit yan. Magbabantay na po kami. Maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Di ba mga kabayan? Sobrang inis na po ni Sir Ted Pailon dito kay Junior, mga kabayan. Yung video mismo ng pinagsasabi, yung pambubudol ni Junior. Nilabas na po ni Sir Ted. Nagbubudol na naman po kasi mga kabayan Hindi po ba? Una sa lahat, yan po yung pinakaayaw ng taong bayan, yung nagbubudol. Binudol mo na nga noon Tapos binudol mo pa ulit. Totoo ka naman, baka naman hindi Pasko ng 2025. Baka 2026. Yung pangako ni Junior, di ba? Yun lang, mga kabayan, nabudol na naman po tayo. Sige po, Sir Ted, tuloy po. Sorry po Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya ang kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl.
Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw, sakit na po nila yan. Mawalang galang lang po sa mga snatcher. Oo. Mga small time magnanakaw yun. Opo. O tsaka yung mga snatcher Sa na mga yan, na nasa shoplifter po, kalsada. pasintabi lang po, mawalang Oo, galang lang. pasintabi sa kanila. Yan, ang po mga ang mga mabibilis walang mahuli. kabusugan. Yung Oo. pong ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Opo, hindi tumitigil. Tsaka itong Okay. mga itong kinakain Sige. talagang pera na. Ha? Pera, kinakain. Sobra ka naman. Ay, hindi ba? Ha? akala ko kaya hindi sila Ang gusto kong tumitigil. kainin nila barya. Oo. Akala ko Hindi kasi sila kaya hindi sila magpunawan. tumitigil kasi kinakain nila yung pera eh. Sorry, ang aga-aga, pero ewan ko ba. Ako ho, sa pagising ko sa umaga, bago ko umalis ng bahay, panalangin ko, gabayan ako sa aking mga sasabihin Maghunos dili, pero ewan ko pa, parang nagkukusa. Oo. Sorry po, kasi kapag nakausap mo si Ninyo, nakausap mo itong ating mga nakakapanayam, yung pong isang tampok natin na isa pong retired teacher dyan sa Antipolo, hindi ho ba? Maaawa ka at maiiyak ka sa kondisyon pero hindi mo nga maatim kung bakit sa gitna ng napakayayaman na nila. May mga helicopter na sila, may mga yate na sila, may mga beach house na sila, may mga buildings sila sa timog. Hindi ba? May mga bahay na sila sa mga mamahaling subdivision sa Quezon City at sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig, lahat na. Pero ay pa rin tumigil, hindi ba? Kaya tuloy po tayo sa ating panawagan this morning. Friday ngayon ang ating kasuotan. Anong sinasaad, baby girl? Ikulong mandarambong kung sila ay hindi tumitigil sa pagnanakaw ng pera. Tayo naman ay hindi titigil din sa paghingi po ng hustisya at accountability dito sa mga taong sangkot sa pagnanakaw po sa pera ng bayan na pinaghihirapan po natin araw-araw. Wag ho tayong tumigil ha mga kapatid. Wag ho tayong magsasawa. Wag ho tayong lulubay mga kapatid. Dahil yan po ang kanilang gusto. At sabihin nila na ayan. Kailan ang susunod na rally? Hello? Baka pwede na ulit dahil tapos na ang susunod festivities. na grand rally? Hello? Ang susunod ba na grand rally ay magkakaisa na tayo? Wala nang kulay-kulay? Kasi ang hirap dyan kapag yung mga organizers or yung mga nasa likod nito ay mga as usual po, transactional politicians. Yan ang hirap dyan. Tsaka na natin sila bubukuhin. Sa takdang Alright, asa na ba ako? Mga kapatid, asa na si Saldi nyo? Oo nga, kahapon hinahanap mo rin siya. Bakit? Gusto mo ba siyang batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year? Mr. President, good morning po sa inyo. Pwede ba naming ipalabas lang yung ipinapangako po ninyo ulit? Ready na ba ito? Naka-standby na ba ito? Oo. Bago tayo mag-short break lamang. Just to remind everyone, dito po sa inaabangan po ng marami na ipinangako na wala silang Merry Christmas. Si Sara Diskaya nasa Cebu na po nakakulong. Okay, Sara Diskaya. Perhaps siguro po ako, ang aking panalangin sincerely, magkaroon siya ng, yung pagkakataon po to really contemplate at maisipan niya na magsabi na ho ng pawang katotohanan. Kasi nung una naintindihan ko, sabi ko baka hindi pa nagsisinkin sa kanya yung kanyang kinakaharap na napakalaking problema. Kulong ito Ngayon po, wala sa kanya makakasalba dito. Kung magsasabi siya ng katotohanan lamang talaga, kung sino-sino ang kanya pong mga kasapakat na mga proponents at maglabas ng ebidensya, baka most likely po, baka magkaroon pa ng negosasyon para mabawasan ang kanyang sintensya. Kasi sila lang mag-asawa sigurado makukulong. Kaya sana po may lumapit sa kanya o kaya po'y magsabi sa kanya na, Sara, magsabi ka na ng pawang katotohanan. Ngayon, ito muna mga kapatid sa katanungan po ng isang taga-media doon sa kanyang open forum pagkatapos po ang kanyang presentasyon, panoorin po natin ito. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko,
Marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Opo, November 13 po ito mga kapatid, 49 days since po sinabi yan ni Presidente. Yung sinasabi niyang nasa mga listahan na iyon, may nabanggit siya doon, that time po, noong pong pag-freeze ng accounts. Alright? Opo. Tama? Yes. Sila Henry, Boss Henry. Oh, si Boss Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza. Okay. Ang Pero mga meron din siya starring sinasabi sa after Bulacan. that, na mga nag-anunsyo siya. Na meron daw pong mga proponents, magkapatid nga yung binabanggit niya, na pareho pong kongresista na frozen na po yung accounts at yung daw namumuro. Pero yun nga din po, siguro in fairness, kung ako naman po din ang sasagot, may binanggit bang petsa? Nga. Baka masabihan pa tayo pag nagtanong tayo kailan may makukulong. Masyado kayong adelantado. Yun na nga, babalikan tayo. Masyado naman kayo nagmamadali. Ang lagi nilang sinasabi last year, dapat airtight ang cases. Oo nga. Hindi tayo pwede basta magsampa ng kaso dito. Di ba kung ako Hindi, yung, kung ganun, kung kung ako ang ganun. spokesperson, tinanong mo ako, halimbawa, ikaw ang press, tatanungin mo ako ngayong bagong taon. Di ba? O sige, sample Sample. ng tanong mo kung kailan may makukulong. Sir, kailan kayo Hindi ako sir, mama ko. Oo, ano nga ako eh. O ako nga ang spokesperson ng Pangulong Marcos. Ako niya, ako ang spokesperson. O, tatanungin mo kung kailan may makukulong. Ang isasagot ko lang naman sa inyo, mag-abang-abang lang po tayo. Nakita nyo naman, nakakulong na si Sara Diskaya. At hindi natin maituturing yan na maliit na isda. Malaking isda yan. Nakita nyo naman, napakalaki, di ba? Hindi ba? Alas 6:34 na. Sabi ko maghuhunos dili muna ako, girl. Oo. Kasi Maya-maya na ang birahe. Ano pa masabi ko dito? Opo, abangan na po ninyo. Handang-handa na po ang ating mga tampok na balita sa News 5! Di ba mga kabayan? Kaya nga po dapat sa susunod na eleksyon maging matalino po tayo. Huwag po tayo papadaan sa mga pambobola. Ha? Itong mga to, tingin ninyo mga kabayan, simula pagpasok po ni Junior, usang gala, lahat mo ng magnanakaw, lahat ng buhaya, yumaman. Lahat mo ng klase, kahit yung mga engineer, wala na pong takot magnakaw. Bakit? Weak leader Weak leader po. Ha? Akala mo natin, i-reclaim yung pangalang Marcos, pero hindi mo ba na pinatutuhanan niya lang po na ang mga Marcos talagang ganin sa pera ang magnanakaw. Hanggang dyan na lang po, mga kabayan, ha. Huwag niyo po kalimutan mag-hit and like at subscribe mo to para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Hanggang sa muli, paalam.